dating ano rin to, dating opisyal sa panahon ni Duterte, kakasuhan din. Ha? Kakasuhan din si Al Cusi. Oh, yan ha, mga kabunyog. Kasama sa makakasuhan ng plunder, itong si Al Cusi, Alfonso Cusi. Sino ba itong si Al Cusi? Nung panahon ni Duterte, ito ang Department of Energy Secretary. Ibig sabihin, yung mga yung plunder na nagawa ni Leandro Libeste at tinulungan ng kanyang inang si Loren, nangyari yan nung panahon na si Cusi ang secretary ng Department of Energy. Kasama rin sa kakasuhan dito sa ombudsman sa preliminary investigation ng kasong plunder. Kaya linawin ko ha, graft at plunder ang kaso ni Leandro Libeste, ni Loren Legarda, at ni dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaya nangyari ang lahat ng ito panahon ni Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, itong si Cusi, ang kaso, kasama siya sa kakasuhan ng plunder. Bakit? Panahon niya ibinigay yung mga kontrata kay yung mga bilyon-bilyon, 10 billion pesos na halaga ng kontrata ng Department of Energy para mag-supply ng solar energy, ng solar power itong si Leandro. Nangyari yan nung panahon ni Duterte at ang DOA secretary noon ay si Al Cusi. Kaya itong si Al Cusi kasama sa kakasuhan ng plunder. Ayan, nakakabunyog. Marami talaga itong ginawa si Cusi panahon ni Duterte. Isa pang kaso niya ni Cusi, yung sa Malampaya. Kung matatandaan natin, may kaso din yan si Cusi tungkol sa Malampaya. Ano ang kaso niyan? Ay di ba, panahon ng ni Duterte, ang may-ari kasi ng Malampaya, yung development ng natural gas doon sa West Philippine Sea. Ang nag-develop niyan, Chevron at saka Shell. Chevron at saka Shell. Ang problema, panahon ni Duterte, ang gusto ng Chevron at saka Shell, kasi paubos na yung na-develop nilang parte ng West Philippine Sea. Kunti lang naman yung nakuha nilang kontrata doon. Gusto nila mag-expand sa malapit na area para yung future na supply ng natural gas ma-sustain nila. Kasi kapag hindi sila dinagdagan ng area, wala na. Madideplete na yung na-develop nila kasi maliit lang naman. Hinihiling sana yon ng Shell at Chevron sa Duterte administration. Ang ginawa ng Duterte, hindi pinagbigyan ang Shell at Chevron. So ang ginawa ng Shell at Chevron, ibinenta na lang yung kanilang shares. Kumbaga persado silang ibenta yung investment nila doon. Sila yung nag-develop, sila yung naghirap, pero dahil ayaw na silang bigyan ni Duterte ng bagong area, dagdag na area, hindi na sila nagpatuloy. Kaya ang ginawa nila, ibinenta nila. Alam nyo kung kanino bininta? Panahon niya ni Duterte at ang DOE noon ay si Al Cusi. Alam nyo kung kanino bininta? Hulaan nyo. Napilitan ang Shell at Chevron na ibenta yung Malampaya. Kanino ibininta? Kanino ibininta, mga kabunyog, mga kabayan? Sige nga, tingnan natin kung mahulaan ng ating mga followers. Kanino ibininta ng Shell at Chevron? Hula kayo. Kay Dennis Uy. Tama, si Cesar Iriarte. Tao din ni Duterte ang bumili, si Dennis Uy. At sino ang ang nagmaniobra na kay Dennis Uy ito mapunta? Si Cusi. Kasi siya ang secretary ng Department of Energy. Ano ang kaso ni Cusi doon? Kasi may kaso siya dyan. May kaso dyan si Alfonso Cusi. Alam nyo kung anong kaso? Dapat ang Pilipinas muna ang nag-decide. Kasi mayroon naman tayong sariling korporasyon Yung Philippine National Oil Corporation, PNOC. Mayroon tayong PNOC, may pundo yun. So dapat, parang tayo muna yung may right of first refusal. Ibig sabihin, dapat hindi muna inalok kay Dennis Uy. Dapat gobyerno muna. Inassess muna ng gobyerno. Kasi tingnan nyo, mura lang yung benta ng Shell at Chevron. Kung nakuha ng gobyerno yon, ibig sabihin, gobyerno na ang bumili noon,
ang laki sanang tulong sa atin. Kasi mabibili natin sa mababang halaga. Kasi parang distressed sale ang nangyari sa Shell at Chevron. Sa Shell at Chevron. Ano ang Shell at Chevron na ibenta kasi hindi nga binigyan ni Duterte ng bagong area eh. Wala naman na, madideplete na yung sources nila ng natural gas. Pero ang ginawa ni Alcusi, hindi. Talagang binigay talaga kay Dennis Uy. O, yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Na binigay kay Dennis Uy. Nung bandang huli, palit ng administrasyon, syempre, napaboran si Dennis Uy panahon ni Duterte. Panahon naman ng administrasyong Marcos, nahirapan naman si Dennis Uy. Bininta niya naman sa Razon. Sa ngayon, ang may-ari na niyan, Razon. Pero kumita ng malaki sila Dennis Uy. Kasi mahal ang bilin ni Razon. Mura ang bilin nila Dennis Uy sa Chevron at Shell. Ganyan ang bunyan, mga kabunyog. Kaya ang nangyari talaga dito kay Duterte, itong si Alcusi, grabing ginawa ito sa Department of Energy. Isa lang yang tungkol sa Malampaya. Pero ngayon, itong kaso sa plunder, kasama si Loren Legarda at Leandro Libeste, tungkol ito doon sa mga kontrata ng solar. In-award ni Cusi, binigay yung mga kontrata sa solar dito kay Leandro Libeste. Kaya may pananagutan si Alcusi. Kasama siya sa kakasuhan ng plunder. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya lahat ng itong mga pinag-uusapan natin nangyari panahon ni Duterte. Nakikita na natin kung sino ang mga pinaburan panahon ni Duterte. Yung mag-inang Loren at saka Leandro. Si Alcusi ng Department of Energy. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, matindi itong anong ito. Plunder. Plunder itong kaso ni Cusi, kaso ni Leandro at kaso ni Loren. Sana na ito, ma-resolve na ng mabilis ng ombudsman para may makulong na naman. Non-bailable ito, mga kabunyog, mga kababayan. Non-bailable. Non-bailable po ito. Yan. Nanginabang ba si Digong sa mga transactions na yan? Kayo nang sumagot. Sa tingin nyo, maaaprubahan ba yan kung wala rin si si Digong dyan? Madali namang sagutin yung tanong na yan. Alangan namang wala si Digong dyan. Siya ang pumipirma sa lahat ng yan. Siya ang nagbibigay ng go signal sa lahat ng yan. Kaya dyan nyo rin makikita bakit si Loren Legarda hindi talaga makahiwalay sa Duterte, Kahit dito sa impeachment ni Sara, mga kabunyog, mga kabayan. Yan po ang mga nangyayari ngayon. Kaya dito sa ikinasong plunder at graft ng ombudsman laban kay Loren Legarda at Leandro Libeste, kasama po ang dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.